Ako po si Genie Rapos, taga Imus, Cavite. 42 years old po. Dati po akong namasukan sa Liwayway. Yung bayaw ko na sabi niya ay ikaw na muna ang humawak ng negosyo namin kung pwede. Tapos, nung nakaipon na ako ng konti, yun yung ginamit kong puhunan pagtayo ng lugawan. Sa unang linggong pagbubukas namin ng lugawan, siyempre hindi naman agad-agad may customer. Siyempre magtiyaga ka. Sa una, medyo bawi-bawi lang, pero pagdating ng mga ilang buwan, awa naman ng Diyos, hindi kami napabayaan. Kung minsan, hindi maiwasan na meron talagang customer na masilan. May mga reklamo na pabarangay. Pero naayos din naman. Nagkaroon din naman agad ng mga customer sa mga ilang buwan hanggang sa dumami. Dumami ng dumami. Hanggang sa yun, kumikita na kami ng kahit papano. Sa loob ng 24 oras. Aabot po siya ng 10,000. Umaabot na kami sa 15 years na pagtitinda ng lugaw. Tapos nagkaroon po kami ng kita na kahit papaano medyo malaki-laki na. Yun na po yung ginamit ko para bumili ng sariling van para kahit papaano may extra income ako. Yun, nung lumakas naman yung kitaan sa lugawan, nakabili ko akong ng isang van uli. Yun na po yung L3 tsaka yung commuter na IAS. Yun ang hanap buhay ko rin. Bali, napasok ako sa isang transport kung saan merong mga biyahe na biyahe Leyte, Cebu, Norte. Yun, kahit pa paano kumikita naman kami. Naidugtong namin yung kita naman namin doon sa van sa buo ko. Kasi minsan dumarating talaga na walang biyahe pag matumal. Yun yung ginagawa ko pagka halimbawa walang biyahe, naglalako rin po ako ng buko. Halimbawa wala ditong trabaho sa kabila, dito naman ako sa kabila. Para kahit papaano hindi mapapahinga, kahit papaano may kinikita sa araw-araw. Yun naman po kasi, ang sa akin po kasi, ang pinaka-goal ko kasi sa paghahanap buhay, hindi lang sa pamilya, kundi extension para doon sa mga kamag-anak, kakilala, na pwede ko pong i-alok na gusto mga walang trabaho. Kaya gaya nung ginawa ko ngayon, yung mga walang trabahong kakilala ko, binigyan ko sila ng panghanap buhay, binigyan ko ng sidecar para kahit papaano meron silang pagkakitaan kaysa magtambay. Ayun, may natulungan naman ako na mga kaibigan ko. Unang mga kaibigan ko, mga 6 yun silang tagalako. Tapos nung kumita na sila, nagsarili na rin po sila. Ang ginagawa naman namin ni Mrs. ngayon sa araw-araw, siya yung nagmamanage dun sa lugawan, tapos ako naman sa paglalako ng buko kung wala akong biyahe. Pero pag may biyahe ako, iniiwanan ko yung buko pansamantala, bumabiyahe ako kung may nagrerenta ng sasakyan. Doon naman sa mga tauhan ko na naglalako din ng buko, dinadalhan ko na lang sila ng buko para pantinda nila sa araw-araw. Tapos pagka may arkila ako, ina-advance ko na yung pagkukuha ng buko, magtatambak na ako ng buko para sa ilang araw na wala ako. Payo ko lang sa mga gustong magnegosyo, yun naman kung marangal naman ang hanap buhay, ba't natin ikakahiya? Kundi bagkus, ito'y pagsipagan natin para kahit papaano umahon tayo sa hirap. Dahil hindi naman habang buhay nandun tayo sa kahirapan. Tulungan din natin yung ating sarili na makaahon tayo. Kaya ako nagsikap dahil gusto ko po kasi na kung ako may mawawala dahil hindi naman talaga tayo dito malagi, ang gusto ko rin po kahit papaano may maiwan ako sa pamilya ko bilang magulang nila. Gusto ko rin po na maiwan ko man sila, meron din silang kahit papaano maisosurvive sa pag sila man lumaki. Pagtiwala sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa, laki pa ng sipag at tiyaga, laban lang.